Opening prayer si Ate Liberty. Kaya. Salamat kami sa inyo. Hindi kami dito. Tumutulong sa inyo. Maano namin po ang aming tapang lingkod namin sa inyo. Pagkasalamat po kami sa sa araw-araw na pinakalit sa amin. Bigyan kami ng kalakasan sa kanila na amin magandang mga kasalan mo. Tulog kami tumitin at hindi na po kami pinakakayaan. Maraming salamat sa iyo po. Dahil sa kami katayan. Hindi kami titiwan. At kami po kami. Kaya po naman sa kami ang masulan mo. Hindi nakaramdaman po ng aming mga kapatid sa amin. Pagaling po sila. Kasama po namin sa pagiging po ng wala na salita. Maraming po salamat sa Amen. Ngayon naman po ay pakinggan natin si Ate Lisa sa tanging awit. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Good. Ayan naman po, ihanda natin ating mga sarili. Yellowing worn-out tires? Just tire foam makes them look Pakikinig good. Just spray it ng on salita to ng make Diyos. it Walang a iba, protective layer. si Ate Lil ang gagamitin. Gusto niyo ba magpasimula tayo ulit sa Genesis? Okay. So dahil ito yung kasaysayan ng paglikha. Natalakay niyo na ba ito noon, te? Hindi po. Hindi pa. Okay. Genesis 1 hanggang sumusunod. Saan yung inyong mga Bible? Ito yung kasaysayan ng paglikha. Paano ba nilikha ng Diyos ang sanlibutan? Ha? Genesis 1:1, ako na lang magbasa. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. So, tandaan natin,
Nung pasimula ng Diyos na likhain ang lupa at langit, wala itong hugis. Ha? Ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng lupa. So sa pasimula, walang hugis o walang form ang lupa at ang langit, no? Madilim at ang hangin lang ang nararamdaman nila. Malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. So may tubig na noon na sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag. Bakit ito ang unang binanggit ng Diyos? Magkaroon ng liwanag. Pagkat madilim pa. Pagkat madilim. Siyempre, pag madilim, kailangan natin ng liwanag. Kaya ito yung unang binanggit ng Diyos. Tandaan natin, walang hugis, walang forma, at ang hangin lang ang nasa ibabaw ng tubig. May tubig na. Tandaan ninyo ha. Makinig kayo mabuti. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. So, ang liwanag at ang dilim hindi pwedeng magsama. Bukod yung liwanag, bukod yung dilim. Bakit kailangan ng liwanag? Dahil madilim. Okay. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Okay, ano ang mapapansin niyo? Ang unang nilikha ng Diyos ay Araw. araw at Hindi pala yung langit. no? Gabi. Gabi. So pinagbukod dahil nung likhain niya ang langit at lupa walang hugis, madilim. May umiihip na hangin sa ibabaw ng tubig. So may tubig. Kaya ang sabi niya, magkaroon ng liwanag, na? So sineparate ang liwanag sa dilim. So ang dilim hindi pwedeng makiisa sa liwanag dahil madilim siya, na? Sa kabilang dako, sa sitwasyon natin, kung ikaw ay nadidiliman, saan ka, ay, ganito, doon ka na dahil. Magandang hapon. Magandang hapon. Dito na. Ayan, kasi sila niya, maliliit yan. So, yun ang unang nilikha ng Diyos. No? Ang araw, ang liwanag at ang dilim. So, ano pa ang mapapansin ninyo nung likhain ng Diyos ang liwanag? Ano ang mapapansin ninyo? Nung nagkaroon ng liwanag, talagang maliwanag. Nakikita-kita na ang hindi katulad ng pagkagabi, hindi malaan. Pag madilim. Nasiyahan tayo. Pag madilim, wala tayong nakikita, no? Mabuti ngayon, meron na tayong mga ganyan, ilaw. Pero nung panahon, nung wala pa yung mga kuryente na yan, talagang pag perok-perok, di ba? Ewan ko kung inabutan nyo yung perok-perok nung araw. Pagkagising mo sa umaga, ang ilong mo madumi. Dahil perok-perok, di ba? No? So, pinagbuklod, pinaghiwalay ang dilim at ang liwanag. Ang sabi ng Diyos, ito ang unang nilikha ng Diyos. Ito ang unang araw, no? So first day of creation ay let there be light, ang araw, ang liwanag, ang una niyang nilikha. Okay. Sa 6, sinabi ng Diyos magkaroon ng kalawakan, maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. Magkaroon daw ng kalawakan. Nasaan ba ang kalawakan? Sa mundo, kalawakan doon. Doon. Kalawakan. Sa taas, no? Yan ang kalawakan. Magkaroon ng kalawakan, maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. So, may tubig, may kalawakan. So, dito, ibig sabihin, ang tubig nasa baba lang kasi sabi, ang tubig ay, sa ibabaw nito ay ang hangin, no? Humahangin lang doon sa ibabaw ng tubig. So,
magkaroon ng kalawakan. At nangyari ito, ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumapagitna sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. O, take note ha, ulitin ko. At nangyari ito, ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumapagitna sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Ano na ibig sabihin noon? Pinag-iwalay. Ano ang hiniwalay? Pinag-iwalay ang tubig. Nasa ibaba. Sa kalawakan, sa itaas. Ay ang ano yun? Isa, pangalawa ka. Sagot ka na. Ibig sabihin, kalawakan. May tubig doon. Sa taas, sa kalawakan. Oo. Na? Sa baba, may tubig din. Dagat. May pumapagitna. Ano-ano yung mga bodies of water? Dagat, ilog, ilat, Batis. batis, ano pa? Bukal. Bukal, ano pa? Basta lahat ng may tubig kasama dito. Na? Langit ang itinawag niya sa kalawakan. So yan, tawag dyan, langit. Na? Kahit naman tayo, saan ang langit? Pag tinuturuan natin ang bata, doon. Na? Langit yan nasa taas. May tanong. Ilan ba ang langit? Sino pa? Ilan ang langit po? Ate Lenny, Ate Lisa. Kulang ano yan, pero isa lang ang langit, pero may kanya-kanyang ano yan. Ikaw naman, Lisa, ilan? Ano, isa lang. Liberty, ilan? Isa lang. O, basahin mo, Ate Lisa, malalaman mo. Saan? 2 Corinthians chapter 12, 1 and 2. Lima yata ang lang. Sobra Sumo. naman. Diba? Ikalamang Corinto, chapter 12. Maganda na yung nababasa nyo para alam nyo kung ilan. Tagal at alam mo, tagal na natin itinuro yan, hindi nyo pa alam kung ilan ang langit. Pag-ilan ko na kaya turo. 12 naman, sobrang dami na. 12, 1 and 2. Basahin mo simula sa 1. 2 Corinthians 12. 12, 1. Takilang ha. Kailangan ko kang magmalaki kahit wala akong mapapala dito. Ang sasabihin ko naman ngayon, ang panitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. Ilan daw ang Ilan ang langit? Ikatlong langit, tatlo. At ikatlong langit, no? Hindi 5. Hindi lima, hindi anim na. Padami na ng padami, ha? Tatlo. Oh, tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan, tatlo pala ang Bakit? langit. Wala kayong tanong doon sa tatlong langit. Bakit tatlo ang langit? Paliwanag mo. Ha? Bakit tatlo ang Bakit langit? tatlo? Pag tumingin ka sa taas, anong tawag mo dyan? Langit. Langit. Paggabi, anong tawag mo doon sa kalawak na yon? Ha? Gabi. Hindi. Pag umaga, ang tingnan mo yung kalawakan, langit. Paggabi, ano rin ang tawag doon? Langit din. Langit din. Yan yung celestial body. At ang No? ikatlong langit, At doon ang tayo. ikatlong langit, yun yung kinalalagyan ng Diyos. Doon tayo dadalhin. Doon tayo dadalhin, hindi tayo dadalhin sa kung saan-saan. Doon Yun tayo ang sa ikatlong. Kingdom of Heaven. Oh, alam nyo na ha. Pero ngayon, mayroon ng tao sa unang langit. Alam niyo ba? Tayo. Hindi. Sa unang langit. Asan? Mayroon ng tao. Dinala ni Jesus. O, basahin niyo uli para maintindihan niyo. Mateo chapter 27 verse 52. Matagal ko na itinuro yan, nakakalimutan talaga. Kaya pala dapat reviewin. Mateo 27 verse 52. Basahin mo sunod-sunod hanggang malaman mo na nandoon pala ang Holy City sa langit. Unang langit yan. 27. 27 verse 52. Nabuksan ang mga libingan, lumabas ang mga banal. 52.
Nabuksan ang mga libingan at Mm. muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila sa libingan at pagkatapos na muling nabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at doon marami ang nakakita sa kanila. Nasaan yung banal na lungsod? Yung Holy City. Kasama ni Kristong umakyat eh. Nang umakyat si Kristo, kasama yung mga taong yan. Nasa banal na lungsod, Holy City, nasa langit na. Baka na-overwhelm kayo sa topic natin. Ang unang nilikha ng Diyos, ano? Langit at lupa. Nung likhain ng Diyos ang langit at lupa, yung sa unang araw, ano yung nilikha? Liwanag. Liwanag. Araw. Kaya, ang tawag sa maliwanag, katulad dito, araw, no? Paggabi, madilim, dilim. Na? Okay. Tapos, ang ikalawa, kalawakan. Na? Ang kalawakan ay maghahati, ang pumapagitna upang mahati ang tubig sa baba at tubig sa taas. No? Tandaan ninyo, wala pang ulan. Matagal pa yung ulan, hindi alam ng tao ang ulan. Langit ang tinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito yung ikalawang araw. Ano yung ikalawang araw na nilikha? Sa ikalawang araw, anong nilikha ng Diyos? Ay, mga people of the Philippines. Kalawakan. Kalawakan ang pangalawa. Hindi kasi nakatingin kayo sa akin na blanco utak. Kalawakan, langit din yan. Oo, kalawakan. Merong tatlong langit. No? Pag umaga, ang tawag natin dyan sa kalawakan, langit. Pag gabi, langit pa rin. At yung totoong kinalalagyan ng Diyos, yun yung ikatlong langit. No? Hindi naman yan gawa namin salita na yan. Nabasa yan ni Lisa sa Bible. Tama ba, Liz? Oh. Okay. Kalawang araw, 9. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. Kaya nagsama-sama yung bodies of water. Sabi ko nga, ilog, dagat, ilat, ilog, batis, ano pa ba yun? At marami pang ibang bodies of water. Na? Magsama-sama upang lumabas ang lupa. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig. At karagatan naman ang nagsasama-samang tubig. So yung lupa, tinawag niyang daigdig, at yung karagatan at mga at karagatan naman ang nagsasama-samang tubig. Nasiyahan siya ng ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil, at nangyari ito. No? So, ang ikatlong araw, pinagtipon-tipon yung mga tubig, bodies of water, para lumitaw ang lupa. Ang tawag sa lupa, ano nga? Lupa. Daigdig. Daigdig, no? At ang nagsama-samang bodies of water, anong tawag? Sea. Karagatan. Na? Dagat. At sabi, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil, at nangyari ito. Ano ang napapansin ninyo dito sa paglikha ng Diyos? Sa unang paglikha, 1, 2, 3 days. Ano ang mapapansin ninyo? Ha? Oo. Ibig sabihin, ano ang mapapansin ninyo sa paglikha ng Diyos sa ano ang ginawa niya? Maraming ginawa ang Diyos. Marami. Ha? Sa salita lang. So, ang lahat ng pangyayaring ito ay sinalita lang ng Diyos. No? Magkaroon ng kahoy, magkaroon ng tubig, Magkaroon ng langit. langit. Puro Sinalita salita lang. Na? So,
So tandaan ninyo, lahat ng yan ay salita. Magkaroon ng maraming halaman ng namumunga at nagbubutil. Lahat ay salita. O, pag hindi natin ito natapos, basahin ninyo ang Bible. Dumaan Aga pa. hindi nga, pag hindi kasi mahaba. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikatlong araw. Verse 14, sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng araw, taon at kapistahan. Mula sa langit ang mga ito ay magsasabog ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw, upang tumanglaw sa maghapon at ang buwan upang magbigay ng liwanag Sa gabi. kung gabi. Nilikha rin niya mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw o gabi at magbubukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-4 na araw. No? Ano ang pang-4? Magkaroon ng tanglaw. Ano yung dalawang malalaking tanglaw? Liwanag at dilim. Araw at Araw buwan. at gabi. Araw at gabi. Araw at buwan. Araw at buwan. Ang gabi walang liwanag, ang buwan may liwanag. So, upang tumanglaw, nagkaroon din ng mga bituin. Ano pa ang nakikita ninyo sa langit? Bukod sa buwan at bituin. Ano pa? Ha? Ano? Ulap. Cloud. Ano Clouds. pa yung nagbibigay liwanag? Hindi yan walang liwanag. Ay, may kurit na talaga to. Ha? O, may buwan na, may bituin. Di araw naman sa umaga. No, sa umaga, araw. Ibig sabihin, naka-line up dyan yung mga, alam nyo ba yung, ano yung, parang bituin na tumatakbo. Bulita, no? Bula. Nagbibigay din ng liwanag yun. No? So maraming nilagay ang Diyos. At tignan ninyo, merong ilan ba ang planeta sa daigdig? 9 ba? 9. 9, no? So ang nadagdagan daw. Nadagdagan daw ng isa. mga minor lang yan. Mga minor dinagdag. Pero yung original talaga, alam ko 9. No? Venus, Saturn, Earth, Jupiter, ang moon yan, Mercury, no? At basta 9 yan sila. Tignan ninyo ang karunungan ng Diyos. Sa siyam na planeta, hindi nagbubungguan yan. Hindi nalalaglag. Hindi nalalaglag. Ganyan ang kapangyarihan ng Diyos. Lalaban pa ba tayo sa Diyos? Wala kang Wala tayong kalaban-laban. kalaban-laban. Magtatampo ba tayo sa Diyos? Hindi po. Kasi Sa pastor magtatampo. pag na... Ha? Kapag tayo ay nagtampo sa Diyos, ano mangyayari sa atin? Lugi. Ha? Walang mangyayari sa buhay natin. Hindi natin pwedeng pagbalakihan ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Okay? Kapat na araw. Sa verse 20, sinabi pa ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng ibon sa himpapawid. O ano-ano ang mga meron sa tubig? Mga isda. Mga isda, malalaki, maliliit, no? Mga hipon, mga alimasag, ano pa yung mga, mga octopus ano yun sa Tagalog? Mga pusit. Mga pusit, no? Lahat ng uri. Okay? At magkaroon din daw ng ibon sa himpapawid. No? Iba't ibang uri ng ibon. Ano yung alam ninyong ibon? Maya. Maya. Ha? Kalapati. Kalapati. Ano pa? Pipit. Pipit. At marami pang iba. No? Napakadami, maliliit, malalaki. Uwak, agila, Oo. vulture. Diyan sa may amin sa likod ng bahay ni Leslie, ang daming ibon dyan na galing yan sa ibang bansa eh. Pag malamig ang panahon, lumilipat sila dito.
Itong dalawang mag-asawang ito, hindi na sila nakabalik, naglakwatsa yata, nawala sila doon sa grupo ng mga ibon. Nandiyan na Naiwan lang. sila dyan, ang lalaki na. Dyan sa may ilog. Nakakatuwa. Eto pa, nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at sa lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Ano ba yung mga dambuhala sa dagat? Ha? Pating. Pating, ano pa? Dragon. Dagat dagat. Dagat. Yung mga Parang pati nga ba? Whale. No, whale. Balyena. Balyena. Sirena. Tama, Serena. Oy, marami sa lupang Serena. Diyan, pagala-gala, oh, Serena. Nakita ko lang yun sa libro, yung Sirena. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami din ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikalimang araw. So, dapat na punuin, dapat napakarami. No? Pag umaga nga, pag tinitignan ko yung bahay ni Ate Siyang, ang dami-dami mga maya. Tingnan mo na mga maya, ang ganda-ganda. O pag naglipara na sila doon sa puno ng bayabas. Gusto nila yung puno ng bayabas. Okay. 24. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa. Maamo, maiilap, malalaki, at maliliit. Ano-ano yung mga hayop na alam ninyo na nabubuhay sa lupa? Alabaw. Kalabaw, malaki yan. Kambing, kabayo, baka, aso, elepante, pusa. Daga. Leptospirosis siya. Dinosaur. Oo nga pala. At gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niyang lahat ng ito at siya'y lubos na nasiyahan ng mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. So dito pa lang makikita na natin na ang kausap ng Diyos ay yung tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kasi sabi niya dito sa 26, ngayon lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. So, ano ang trabaho ng tao daw? Pagpapaalala. Namamahala sa lahat ng nilikha ng Diyos. 27, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. So, dalawang uri lang ang nilalang, ha? Ano yun? Babae at saka lalaki. Lalaki at babae. Dalawa lang ang sinabi dito, ha? Walang in between. Ibig sabihin, walang bakla. Walang tomboy. Lalaki at babae. Sabi, kalarawan. Na? At sila'y, saan ba ito? Pinagpala. Binless sila. So, kailangan pa rin talaga binibless. Kaya, yan ang dapat nating hingiin sa Panginoon na tayo ay gagamitin ang pastor para pag nagtaas ng kamay ang pastor, blessing yan na nire-release galing sa Diyos. Ginagamit lang ang pastor. Lalo pag hindi pa tapos ang pananambahan, wag muna kayong umuwi hanggat hindi pa nagtaas ng kamay ang pastor. No? Pagpalain nawa kayo at ingatan. Pabili pa ng kaas sa pastor. No? Hanggat hindi nagtaas, kasi blessing yan para sa bawat isa sa atin. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop,
maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito yung ika-6 na araw. Okay. Ilang araw nilikha ng Diyos ang sanlibutan? 6 days. Ito. Sabi 6 ko, days. Sa ikapitong araw, Sabi- na siya. sabi ko, ilang araw nilikha ng Diyos ang daigdig. Hindi ko sinabing kasama ang tao. Ah, Ito nga, ang ikapito para sa kanya. Hindi po, mali. Mali. Opo. Ilang araw nilikha na, read your Bible. 5 days. 5 days. Okay, bakit inuna ng Diyos na likhain ang mga lahat ng bagay? Yung mga namunga, Halaman, mga hayop, mga ibon, mga isda, Araw, gabi. gabi. Bakit? Para pag nagawa din ng tao, meron ng makain, meron mga ano na yung Amen. pangangailangan. Lahat ng pangangailangan ng tao ay nandyan na. Kaya wala nang mahihiling ang tao sa kabutihan ng Diyos. Nilikha ang tao sa ika-6 na araw. Pero ano ang ginagawa ng tao? Sinisira ang kalikasan. Sinisira ang kalikasan. Alam niyo ba yung quarry? Nagwa-quarry, yung pinapatag yung bundok. Kaya katakot-takot na bagyo ang inaabot natin. Baha, no? Yung mga tinotroso, no? Tanong, bakit hindi inuna ang tao na lalangin? Tanong, bakit hindi inuna ang tao sa unang araw? Kasi madilim, hindi pa nakikita eh. Ano pa? Ano pa? Ano pa? Bakit inuna? Ay bakit hindi inuna? Kasi kung inuna ang tao, kinabukasan, patay. Walang Patay ang makain. Wala lahat. Ha? Diba? So, yan Kaya ang- mahal na mahal tayo ng Diyos. Sinanda muna yung kumpleto. May litso na dyan. Diyan na ililitson mo na lang eh. May baboy na. May inihaw na isda, May pusit, manok. no? Lahat ng ating pangangailangan. Okay. Binigay. So 5 araw nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Ika-6 na araw nilikha ng Diyos ang tao. Ika-7 araw, anong ginawa ng Diyos? Banal na araw, ginawa niya banal. Pahinga. So, hindi nagpahinga ang Diyos sa pagiging Diyos. Nagpahinga lang siya sa paglalang, sa paglikha. Patuloy pa rin ang kanyang pagka-Diyos. At no? hindi lang yan. Ipinakikita niyang isang halimbawa. Ang Diyos talaga hindi napapagod. Pinakikita niya lang na kung ang tao dapat sa ika-7 nagpapahinga. Leadership, di ba? Follow the leader. Nakuha ba natin? Kaya nagpahinga siya. No? Tanong. Anong tanong ninyo? Mahaba pa oras natin. Ngayon nyo lang nalaman to? Ha? Ngayon nyo lang nalaman? Ngayon lang. Okay. O, yung 5 araw. 5 araw, puro salita. Sa ika-6 na araw, ano ang ginawa ng Diyos? Nagsalita ba? Ano ang ginawa ng Diyos? O diba sabi, magkaroon ng halaman, magkaroon ng hayop, magkaroon ng lahat-lahat na. Sa ika-6, sino ang ginawa? Ano ang Ang kapangyarihan niya. sinabi lang ba ng Diyos na magkaroon ng tao? Hindi. Ano ang ginawa? Hindi pa natalakay, hindi pa kasi inaalam dito. Nilalang niya ang tao. Ha? Mamaya, sa susunod, okay. So, ang lahat ng bagay maliban sa tao ay puro salita. So, ibig sabihin, there is power in every word that we say. Na? Kaya mag-ingat tayo sa ating pananalita, lalo tigit laban sa inyong pastor dahil magbabounce back yan sa inyo.
No? Lalo na yung naniniwala sa Sa mga chismis. chismis. Delikado Ano yan. mang mga kasamaan Pinuputulan ng dila yan. na ini-express ninyo laban sa inyong manggagawa, babalik at babalik. Yan ang sinasabing talbog sa inyo. Pinahiran ako ng langis. Okay, continue pa tayo. Gusto niyo pa ba? May oras pa. Sige. 25 minutes pa. Masaya eh. Ano? 25 Okay. minutes pa. Chapter 2. Tingnan niyo inyong Bible. Genesis chapter 2. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng tao at siya'y nagpahinga sa 7 araw. Ang Diyos nagpahinga sa 7 araw sa paglikha, ha? Sa paglikha lang. Ito ay itinala ni Moses dito sa Genesis upang magkaroon tayo ng idea na sa 7 araw pala dapat magpahinga rin ang tao. Bakit? Ang 7 araw hindi yan oras ng pagtinda, paglaba, pamamalengke, ano pa? Ano pa yung ginagawa? Pamamalantya. Araw ng Panginoon ito. Dapat ito ay ilaan lamang natin para sa Panginoon. Bakit sasabihin ninyo, maraming tao pag linggo, halimbawa nagtitinda ka, maraming tao pag linggo. Bakit? Ang tao ba ang magsusupply sa iyo sa lahat ng pangangailangan mo? Di ba ang Diyos? Pakibasa. Awit. Exodus chapter 35. 1 to 5. Ano ang gagawin ni Moses sa inyo pag nagtrabaho kayo? Ngayon, Exodus. Exodus chapter 35, 1 to 5. Genesis, Exodus. Sunod lang yan sa Genesis. 35, 1 to 5. Okay. Tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, ito ang inuutos sa inyo ni Yahweh. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit ang 7 araw ay araw ng pamamahinga na nakalaan sa akin. Papatayin ang sinumang Wow. trabaho sa araw na yun. Mabuti, hindi ko pinatay sila eh. Patayin daw eh. Sa araw ng pamamahinga, huwag kayong magsindi ng apoy sa lahat ng Kahit magsindi ng apoy, kahit magluto, bawal. Mabuti na lang. Sa mga Israelita. Diba? Ito Ang palad inuutos nyo. ni Yahweh. Tapos sisirain pa ang pastor. Handog. Ano daw ang gagawin pag nagtrabaho? Papatayin. Papatayin. Noong panahon, binabato yan hanggang mamatay. Nasusulat. Kaya ako, I have a right, may karapatan akong pagalitan kayong lahat. Pero kayo, wala kayong karapatan. Tumpa kayo eh. Sheep. Ako shepherd. Nakukuha ba? Okay. Sa ating pagpapatuloy, chapter 2, verse 3, pinagpala niya ang 7 araw at itinangi. Ibig sabihin ng itinangi, ibinupod. Pinagpala. Kaya mahalaga na uma-attend tayo ng church. Bakit? Pinagpala niya ang araw na ito. Gusto niyong pagpalain kayo? Magsimba tayo. Kasi sabi niya, pinagpala niya ang araw na ito at itinangi. Kasama na ang lahat ng mga nasa loob ng church. Hindi naman sinungaling itong Bible. Nangyayari talaga yan. Hmm. Kaya ako lang ang may karapatan magsermon sa inyo. Ako lang. Sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga pagkatapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha ng lupa at langit. Okay, sa susunod na verse 6, ang halamanan ng Eden. Eden na ito. Nang likhain ni Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Kaya pala wala pang mga halaman dahil wala pang ulan. Ang tubig nasa kalawakan at nasa lupa lang na in between wala. Pero may hamog. May hamog. No? Dahil meron yung tubig sa taas. Saka may prutas na kasi mamamatay sila sa gutom. Wala Prutas pa nga lang eh. kinakain. Wala pa rin magsasaka. Di wala silang kinakain. Ngunit mayroon ng bukal sa tubig na dumidilim sa lupa. Oh. Nilikha ng Diyos ang tao mula, makinig kayong 3. 4. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay.
So kung mapapansin ninyo, lahat ng bagay na nilikha ng Diyos 1 hanggang 5 ang araw, ang lahat ay salita, no? Magkaroon ng liwanag, magkaroon ng mga isda, magkaroon ng mga ibon, magkaroon ng lahat ng bagay, lahat ng pananim. Pero sa tao, ano ang ginawa ng Diyos para lumikha ng tao? Kamay at ang kanyang espiritu Hininga. at ang kanyang hininga na siyang espiritu ang ibinigay sa atin. Ulitin ko ha. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok. Ano ba yung alabok? Lupa, na hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Ganon pala ang pagkalikha sa atin. Hindi lang niya sinalita, ay magkaroon ng kirina. Hindi. Ang ginawa ng Diyos kay kirina, hinulma, no? Hinulma, Nilamas. Nilamas. Ginawang tao. ginawang tao at hiningahan ang ilong. Ang hiningang iyon ay ang banal na espiritu. So, sculptor pa pala ang Diyos. Di ba? Ang sculptor yan ang gumagawa ng mga rebulto. Okay. Naglagay si Yahweh ng isang halamanan sa Eden. Ito yung garden. Ang pangalan ay Eden. Sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalang. So sa Garden of Eden, doon nilagay ng Diyos ang tao. Dahil kompleto na doon, wala ka nang hahanapin pa. May tubig, may lahat ng uri nandoon na. May prutas. May prutas. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. O tingnan nyo, napakabuti ng Diyos. Pinasibol yung mga punong kahoy at ang prutas masasarap. No? Ang Diyos talaga, pag nagbigay sa atin, puro the best. Tayo, anong binibigay natin sa Panginoon? Ha? Pasaway. Anong binibigay natin sa Panginoon? Ang Panginoon, pag nagbigay sa atin, the best. Kaya dapat lang, Magbigay din ng magbigay damit. din tayo ng the best para sa Panginoon. Okay? Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. So, dalawang puno ang nakalagay doon sa gitna ng hardin ng Eden. So, napipicture niyo na ba yung Garden of Eden? Nandoon yung leon, lakad-lakad lang, hindi pa siya matapang. Sa gitna nito, may dalawang punong kahoy. Ito yung punong nagbibigay buhay. No? At ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at Masama. masama. Okay, ano yung puno na yon? Nagbibigay buhay at puno na ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. O pakinggan ninyo, ano yung dalawang uri ng ano? Mabuti at masama at puno na nagbibigay buhay. Sayang nga lang, dahil ang kinain ni Eva, yung nagbibigay ng kaalaman at kabutihan. Kung ang kinain niya ang buhay, hindi na sila mamamatay. Forever na sila. Buti na lang rin. Dadami na lang ng dadami. Wala nang kamatayan. Umaagos sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Oh, meron pang ilog, no? Na nagdidilig sa halamanan. 4. Paglabas doon, ito'y nahahati sa 4 na sanga. Sa isang ilog, nahahati sa 4 na sanga. No? So, walang lugar na hindi nababasa ng tubig. Ang una ay tinawag na Pison at ito'y umaagos sa lupain ng Havila. Lantay ang ginto roon at marami ding bideleyo at batong onise. Okay? Tingnan ninyo, ang bato daw na naroon ay onyx at ang batong bideleyo sa English. Bideleyo. Sa ikalawang sanga ng ilog ay tinawag na Manggihon at umaagos sa lupain ng Ethiopia. Umapalad, ang Ethiopia ay isang lugar ng mga Africans. No? Nandoon yung mga Africans na ito pala ay maraming ginto. No? Sa Ethiopia, maraming ginto. Tigres naman ang itinawag sa ikatlong sanga at umaagos ito sa silangan ng Assyria. Ang ika-4 na sanga ay ang Euphrates. Okay? So, ano yun?
ilog ng Havilah, Pison, Havilah, Gihon, at Euphrates. Ang sabi doon sa mga Bible scholars, kapag ang ilog ng Euphrates ay natutuyo na, yun ay palatandaan daw na hindi ko alam kung anong palatandaan yung wali bang babalik si Jesus o magkakaroon ng giyera. Papapasan Na? ng mundo. Magkakaroon ng matinding giyera. At sabi nga ng mga tiga roon, unti-unti na daw nababawasan yung tubig doon. Inihayag ni Yahweh ang tao sa inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Ano daw ang trabaho ng tao? Ano ang trabaho ng tao? Pangalagaan at pagyamanin ang halaman ng ito. Okay. So, Farmers. pangalagaan, no? At pagyamanin. Ibig sabihin siya ang kauna-unahang farmer. Ano yung magsasaka, na? Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon, mamamatay ka. Tandaan ninyo ang mga sinasabi ha, mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Ano daw mangyayari pag kumain? Mamamatay. Mamamatay. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. So, wala siyang kasama, di malungkot. Ikaw ba, Ate Lina, pag ikaw lang mag-isa, masaya ka ba? Malungkot po siya. Malungkot, no? Gumagawa ka na lang na ikaliligaya mo. No, kapag nag-iisa talaga, oo. Kapag nag-iisa ka talaga, malungkot. Kaya nakita rin ng Diyos ang kahalagahan na mayroong kasama ang tao. At ang lahat ng mga hayop na yun, binigyan ni nung tao, yung unang tao, yung lalaki, ng pangalan. Kaya siguro, ikaw, aso, kaya naging aso. No? Kung kalabaw, kalabaw. Kalapati, kalapati. Kaya binigyan niya ng mga pangalan. Kung ano ang kanyang itawag, yun ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng mga ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Na? Ngunit walang isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niyon. So, wala daw pwedeng i-partner sa kanya na hayop. Totoo naman talaga. Hindi naman pwedeng habang buhay ihayop ang kasama mo. Kailangan mo ng kasama, no? Kawawa lang yung mga biyuda katulad ni Ate Lenny, wala nang kasama. Buti na lang may mga anak. Hindi, masaya yan. Kasama niya si Lord. Ay, eh. oo pala, kasama Diba, Ate Lenny? ang Diyos, Diyos. kasama mo si Lord. Hindi ako malulungkot. Ayun, hindi malulungkot kasi kasama niya ang Diyos pala. Ngunit walang isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Anong ginawa? Dahil kailangan may kasama siya. Pinatulog ni Yahweh ang tao. Yung lalaki pinatulog. Si no? Adan. Wala pa naman siya pangalan. At samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito. Ano yung tadyang? Ribs. Ribs, no? Ano yan sa atin? Anong tawag? Tadyang. Ribs sa English. Tadyang sa Tagalog. Gusok. Gusok sa amin. Sa Bicol. Sa Bisaya. At ginawa niyang isang babae. Kaya yung mga lalaki, hindi kompleto yung tadyang nila. Kulang ng isa, oh. Kulang ng isa. Ayan, oh. Ayan yung tadyang kong isa. Siya. No? No? Oh. Ang tadyang na ito'y ginawa niyang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, hindi pa siya napangalanan, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, Kasi, buto ng aking buto, babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. So ang babae, bagamat siya ay nilikha ng Diyos, nagmula siya sa lalaki. lalaki. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging isa.
Kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya. Yan ang ating pag-aaral. 1 and 2, talagang pinagod nyo ang kababasa, no? May 10 minutes pa. May tanungan pa. 10 minutes. Okay. Ako magtatanong kung ayaw nyo magtanong. Tanungin mo yan na iyan at hindi yata nakinig. Nilalang ang babae. Diba? Galing sa tadyang. So, hindi kayo tao, tadyang. Payag ba kayo? Payag ba kayo? Tao pa rin kami. Tao. Ayan ang Sa gusto. ikain na araw, nilalang ng Diyos ang tao. Oh. Tao kami. Okay. Tama. Hindi kami hayop. Hindi. Nagpuan lang ako. Pero Nag-joke-joke kami, lang. sa lahat ng ginawa ng Diyos, kami ang pinakamataas na uri ng hayop. Pinakamagandang hayop Hindi sa tayo balat hayop. ng Tao lupa. talaga tayo, iba yung hayop. Pinakamaganda. Joke, mga pelikula lang yan. Oh, Pero nilalang kayong babae, di ba ang sabi? Para sa amin. Katulong namin kayo. Helper sa English. Ha, di ba? O kami naman lalaki, nilalang ba kami para sa inyo? Hindi. Si Liberty, oo. Bakit mo nasabing hindi? Hindi, kasi... Kasi ano? Hanapin pa daw niya sa Bible. O, basahin niyo 1 Corinthians chapter 3, verse 11. 1 Corinthians chapter... Sorry, baliktad. 1 Corinthians chapter 11, verse 9. Chapter 11, verse 9. 1 Corinthians chapter 11, verse 9. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Pinupuri ko kayo dahil... Mali. Ah? 11, 11 eh. 1 Corinthians. Ah. 11, 9? Oo. 9 pala. Oo. Nag-start ako sa 1 eh. At hindi rin nilalang ang lalaki para sa babae. Totoo naman, hindi. Oh, ano? Kundi ang babae nilalang para sa lalaki. Oh. Alang-alang sa mga anghel, dapat magtalukbong ng ulo ang babae. Di ba maliwanag sinasabi? Bilang tanda na siya'y nasasakop sa kanyang asawa. Kami daw lalaki hindi nilalang para sa inyo. Di ba? Liwaliwanag. Bakit? Bakit kami hindi nilalang para sa inyo? Paliwanag niyo. Nilalang ang babae para sa amin. Tulad niya, oh. Siya ang aking ribs. Bawal mag-asawa ng marami, kaya siya lang. Nilalang siya para sa akin. Ako, nilalang ako para kanino? Para sa Diyos. Saan mo nabasa? Yun lang ang alam ko. Sa 3. Sa 3. Basahin mo 3 ang 3. dito, sa 11. 11.3. 11:3. Ngunit nais kong maanawaan ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Ano pa? At ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. Oh. So nilalang kaming lalaki para kay Kristo. Nilalang ang babae para sa akin. Kaya ako ang head of the family, hindi siya. Eh maraming babae gusto head. Oh, di ba? Ina-under desire ang lalaki. Kaya diskaril, kaya hindi maganda ang pagsasama. Dahil hindi nila sinusunod ang Bible. Magpasakop kayong mga babae sa lalaki, kami ang head. At ako naman nagpapasakop kay Kristo. At si Kristo naman nagpapasakop sa Ama. Di ba liwanag? Yan ang pagkasabi, di ba? Oh. Eh nadidiskaril. Ang babae ang nagiging head, hindi ang lalaki. Oh, lalo na kung naghahanap buhay, ina-under ang lalaki. Ito sa bagay, kasalanan na yun ng lalaki. Bakit hindi siya maghanap buhay? Kasi ang sabi naman sa Bible, ang lalaki ang magpapapawis. Nung isinumpa ng Diyos na magkasala si Adan at Eva, ang babae mahihirapan sa panganganak. Isinumpa din. Ngayon, ang tanong, ano ang inyong natutunan sa ating binasa? Napagod ako, kailangan may natutunan kayo. Masakit ang lalamunan ko. 1 and 2 chapters yun.
Ano ang natutunan ninyo? Wala kay Ate Lenny. Ano natutunan mo, te? Ang natutunan namin, nandikhain ng Panginoon ang mundo. Nagkaroon ng liwanag at nagkaroon ng dilim. Nagkaroon ng pagsunod sa kanyang mga salita at saka, ano ba yun? Hindi kayo naman. Oh. Meron. Oh, Iba ikaw. naman. Anong natutunan nyo? Ikaw, ano natutunan mo? Ano pangalan dito? Liberty Ilagan. Sige, ano ang na-retain sa utak mo? Kasi dapat re-reviewin natin kasi sayang naman yung ating pagbasa na hindi kayo nakaintindi. 5 ba ang langit? Liberty? Oh, di may natutunan ka. Kanina 5 sabi mo. May O, ikaw. natutunan ka. Tilina. Langit at lupa, ginawa ng Diyos, no? So, ikaw naman, Day, ikaw. Natutunan ko yung ginawa ng langit. Sa simula, ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. Na nung unang madilim pa. Madilim ang mundo at umiikot ang Umiihip, tuo. umiihip ang hangin. Tapos, Marami pa kayo matutunan. marami. Marami, hindi nga lang matandaan. Tapos, yung ginawa ng Diyos ang langit, yung ginawa ng Diyos yung tao. O, magtrabaho ka daw, Tapos, pati yung hanggang... kapitong araw, Hmm. magpapahinga. Ginagawa Yan. ng Diyos. Sa ikapito, araw na yun, magpahinga. sa ikapitong araw, yung ginagawa ng banal na araw. yun. Banal. Tandaan ninyo, mahalaga yan, banal. Pag nagtrabaho daw, pag sa ikapito nagtrabaho, anong gagawin? Papatayin. Patayin. Tandaan nyo yan. Para... Papatayin. Ay, pula may sabi. Oo. Binabasa ko lang sa inyo. Wala nang papatay sa atin ngayon. Ano? Papatayin ka sa hirap. Oo, dahan-dahan. Papatayin ka sa hirap kasi wala kang panahon sa kanya eh. Kahit ikapitong araw, nagtatrabaho ka pa rin. Di ba yan si Moses? Nung si Moses inutusan ng Diyos, sa 6 na araw lang kayong kakain, kukuha lang kayo ng sapat, yung mana, yung pugo. Huwag kayong kukuha ng labis. Dahil pag kumuha kayo ng labis, kinabukasan, wala rin, mapabulok din. Di mapapagod ka lang. Maraming kumukuha ng labis. At araw ng linggo, ang sabi nila, ang sabi kay Moses, doble ang kunin nyo sa araw ng Sabado. Para iluto nyo na Sabado pa lang. Kinabukasan linggo, may magsindi ng apoy, pusporo, wag. Yun ang niluto mo sa Sabado, yun ang kakainin mo. Ang nangyari, kahit linggo, naghahanap sila ng pugo. Kahit linggo, naghahanap pa rin sila kung ano, walang natagpuan. So, ang ibig sabihin yan, magtrabaho ka man o magtrabaho dyan ng linggo, wala kang kikitain. Kawawa ka pa. Pagod na pagod ka. Pagod na pagod ka. Okay lang si Lisa, ang ginagawa niya. Nagtatrabaho pa rin siya ng linggo, pero may panahon siya kay Lord. Okay yun. Nakukuha niyo? Pero ang gusto nga ni Lord talaga, magpahinga. Kasi katawan niyo naman ang masisira. Unti-unti kayong pinapakain. Pareho yun kanina. Napatayin. Talaga nun, literal, pinapatay. Inuutos ni Moses, patayin niya. Saserdote yun. Sa panahon ba ngayon, nabago ba yung salita ng Diyos? Hindi. Yun pa rin ang kanyang effectivity. Ibig sabihin, hindi na nga lang literal na pinapatay, pero Unti-unti kang nawawalan kayo ng pagpapala. Akala nyo lang kikita kayo. No. bibira. Kaya ang araw ng linggo, kung may trabaho kayo, sa Sabado nyo nang gawin. O di kayo sa Lunes na lang. Okay, salamat. Closing prayer na. Alas 4 na. Tama pala. No? Ay, i-continue ninyo pagbasa yung chapters 3 and 4. Dalawa ang pag-aralan natin para matapos tayo kaagad. Na? Natapos na natin yung Matthew. May natutunan kayo dun sa Mateo? O wala? Mag-test kaya tayo, mag-exam. Yun na lang. Ano ang natutunan? Okay?
So, mananalangin tayo. Meron kayong mga prayer request? Ang prayer request ko yung mga mahirap umintindi at nagwawalang bahala ay tipuin ng Panginoon. At yung anak ko patuloy na ingatan sa kanyang pag-alis. O kayong tatlong mga Maria. Ikaw, yung tuhod. Wala na. Wala na. Nagsisimba na kasi siya. Natumba. Liit na lang. Nangudngod ka? Inubo. Inubo ka? Luas. Hindi, ano? Tawag na? Ulani. Ulani. Wala na. Ikaw? Ano prayer request mo? Ang request ko yung mga kasamahan ko sa Madala mo dyan, o. mm, Dalhin mo dyan. para Tsaka para... pero nandito pa yung mga dati mong kasamahan, nakikita mo pa.